Dominant Protector. Credit to the author. 7,331-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung hindi lang dahil sa elementong yelo ni Terence, malamang ay nagyelo na siya at naging parang ice popsicle. Kahit hindi siya mamamatay. Tiyak na hindi magiging madali ang kanyang pinagdadaanan. Pero ngayon, hindi na popsicle si Terence, natatakpan lang siya ng puting hamog na nagyelo. Ang dahilan kung bakit hindi siya makagalaw sa sandaling ito ay dahil hindi pa siya nakakabawi mula sa kanyang pagod, hindi dahil sa nagyayelong lamig. Medyo kaya pa naman itong pigilan. Medyo nagulat si Jessa. Akala niya ay matatalo si Terence sa isang suntok lang, pero mas matibay pala ito kaysa sa inaasahan niya. Kung ganoon, patuloy niyang tataas ang malamig na hangin at presyon. Hindi napigilan ni Terence ang pagkalabog ng ilang beses habang lumalakas ang malamig na hangin sa paligid niya. Kahit ang katawan niya ay hindi nakayanan ang kalawang ng malamig na hangin. Sa oras na ito, ang teknik sa pagpino ng katawan ng elemento ng yelo na kabisado na ni Terence ay biglang lumitaw sa kanyang kamalayan. Nagliwanag ang mga mata ni Terence, ang sitwasyon sa harap niya ay halos kapareho ng nasa loob ng cultivation room. Ang malamig na aura ni Jessa ay malamang nakapantay ng isang high-grade cultivation room. May napakagandang bagay talaga sa mundo. Libreng paggamit ng advanced cultivation room, hindi mo ba alam kung paano ito gamitin ng maayos? Ginawa ni Terence ang naisip niya, wala na siyang pakialam sa iba pa at sinimulang gamitin ang kanyang ice-based body strengthening technique, mula sa pagiging pasibo patungo sa pagiging aktibo, sinasadyang kumukuha ng malamig na enerhiya sa kanyang katawan. Ang bilis ng malamig na chi na sinusubukang pumasok sa katawan ni Terence ay biglang dumobble, at habang lumilipas ang oras, ang bilis ay patuloy pa ring tumataas. Nagulat si Jessa. Hindi niya makontrol ang frost chi na pinakawalan niya. Ano ang nangyayari? Nagyelo ang malamig na hangin sa katawan ni Terence, naging mga kristal ng yelo, at mabilis na natunaw. Pagkatapos ay natakpan ito ng bagong yelo at natunaw muli. Naulit nang hindi mabilang ang prosesong ito. Maaaring hindi gaanong makita ng mga manunood, ngunit bilang taong sangkot, nakita ito ng napakalinaw ni Jessa. Ito. Ginagamit ba ng batang ito ang malamig kong chi para linangin ang isang ice attribute body tempering technique? Nanlaki ang mga mata ni Jessa habang nakatitig kay Terence nang may gulat at hindi makapaniwalang tingin. Mayroon din siyang katawang may katangiang yelo. Kung hindi, paano niya malilinang ang isang ice attribute body tempering technique? Pero malinaw kong narinig na isa siyang nag-iisang fire attribute cultivator. Yelo at apoy. Ang dalawang pangangatawan na ito ay umiral sa iisang tao. Paano nangyari ang ganitong katawa-tawang bagay? Bukod kay Jessa, tanging sina Elder Chin at Martial Master malang ang nakapansin ng kainahinala. Ang iba ay naghihiyawan pa rin para kay Jessa o para kay Terence na lumaban. Maayos pa rin si Martial Master pero pinaghihinalaan niya na baka nalaman na naman ni Terence ang tungkol sa nakatagong katangian ng yelo. Kakaiba ito, naisip niya. Masyadong mahina ang katumpakan ng pagsubok sa kristal, hindi man lang nito natagpuan ang nakatagong katangian ni Terence. Kung tungkol naman kay nakatatandang Chin, gulat na gulat siya. Nako, ang dami ng beses na nagulat siya ngayon ay halos kapareho na ng dami ng beses noong nakaraang taon. Matapos bantayan ang training room buong taon, masasabi ni Elder Chin na si Terence ay talagang nagsasanay sa isang ice element body refinement art. Bukod dito, natapos niya ang unang yugto ng pagpapakinis ng balat at laman ng may kaginhawahan at kagalakan. Pumasok na siya ngayon sa ikalawang yugto ng pagpapakinis ng buto at kalansay. Ang pagsulong na ito, ang bilis na ito. Hindi ito kapani-paniwala. Noong panahon ng elemento ng apoy, gumugol si Terence ng 2 araw sa advanced training room at natapos na niyang pakawalan ang kanyang apoy. At ngayon, gaano nakatagal? Kung direkta siyang pumasok sa ikalawang yugto, malayo pa ba ang ikatlong yugto? Malayo pa ba ang panlabas na paglabas ng malamig na hangin? Maaari kayang ang katangiang apoy ng batang ito ay pangalawang katangian lamang, at ang katangiang yelo ang pangunahing katangian. Teka, nariyan din ang katangiang nakatagong kahoy. Naguluhan si Elder Chin. Anong klaseng halimaw ang disipulong pinili niya?
Kung ang ibang tao ay magiging kaisa ng yelo at apoy, ang kanilang cultivation ay tiyak na doble ang pagsisikap at kalahati ang resulta. Maaari pa silang magduso mula sa chi deviation at mamatay anumang oras. Pero pagdating kay Terence, parang hindi naman masama. Sa katunayan, maaaring maganda nga iyon. Naglaban nga ang yelo at apoy, ngunit ang yelo ay isang mutated na anyo ng tubig. Ang tubig ay maaaring magsilang ng kahoy, at ang kahoy naman ay maaaring magsilang ng apoy. Dahil doon, ang triple element training ni Terence ay naging doble ang bisa sa kalahati ng pagsisikap. Ito kaya ang sikreto sa likod ng kanyang mabilis na paglilinang. Hinayaan ni Elder Chi na lumipad ang kanyang mga iniisip at biglang naramdaman niyang may natuklasan siyang isang hindi kapani-paniwalang sikreto. Hindi alam ni Terence na nakapaghanda na si Elder Chi ng makatwirang paliwanag para sa kanya. Sabay siyang nasasaktan at nagagalak. Sa kung anong dahilan, ang Frost Chi na nilikha ni Jessa ay hindi bababa sa 10 beses na mas epektibo kaysa sa Advanced Cultivation Room kahit na ito ay may katulad na grado. Ang pag-unlad ng Introductory Body Tempering Cultivation Method ng Ice Attribute ay parang tinubuan ito ng mga pakpak at lumilipad. Gayunpaman, ang sakit na kinailangan nitong tiisin ay lumaki ng mahigit 10 beses. Sapat na ang mga drogang apoy para pahirapan siya noong nagsasanay siya sa elementong apoy, at ngayon ay 10 beses na mas matindi ito. Muntik nang magduda si Terence kung kaya niya itong tiisin, pero pinatunayan ng mga katotohanan na ang tibay ng kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Lumalim ang pagkunot ng noo ni Jessa. Tila lumalakas ang aura ni Terence, ngunit humihina ang kontrol niya sa Frost Chi. Hindi ito kapani-paniwala. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Sima, ingatan mo ang palad ko. Mabilis na nagdesisyon si Jessa. Kasabay ng isang sigaw, hinimas niya ang kanyang katawan at isinagawa ang isang ice element palm technique habang nakakross ang mga palad. Kahit na ang swordsmanship ang pinakamalakas na teknik sa pakikipaglaban ni Jessa, tiyak na hindi siya gagamit ng espada dahil nasabi na niya. Sa sitwasyon ni Terence ngayon, pakiramdam niya ay sapat na ang 2 palad. Umiling si Terence habang nakangiti ng mapait. Nabawi na niya ang ilan sa kanyang lakas sa tulong ng Ice Attribute Body Tempering, ngunit tila malayo pa rin siya sa pakikipaglaban kay Jessa sa isang one-on-one na laban. Mabuti na lang at hindi ginamit ni Jessa ang espada niya. Kung ginamit niya iyon, hindi ito matatalo ni Terence, pero kung palm technique iyon, ilang tama lang ang matatanggap niya. Bago pa man makapag-isip ng husto si Terence, inatake na siya ni Jessa. Dahil sa kawalan ng magawa, ang tanging nagawa na lang ni Terence ay harangan ang mga atake, halos hindi na niya nahaharangan ang mahahalagang bahagi. Para naman sa mga hindi mahahalagang bahagi, magagawa niya ang anumang gusto niya. Hindi rin nagpigil si Jessa. Kung saan man hindi kayang harangan ni Terence, gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas. Sandaling nasa kaawa-awang kalagayan si Terence sa entablado. Para siyang sako ng buhangin na binubugbog ni Jessa. Wala man lang siyang lakas para lumaban, lalo na't lumaban. Maririnig ang mga hingal sa gulat mula sa mga manunood. Karamihan sa mga tao ay umiiyak at sumusuporta kay Terence sa panlabas na anyo dahil kay nakatatandang Chin, ngunit nang makita nila ang kapas-palad na kalagayan ni Terence, lahat sila ay labis na natuwa. Umaasa na lamang sila na hindi titigil si Jessa at hahayaang dumaloy ng mas malakas ang bagyo. Sumisigaw ang puso ni Terence para sa paparating na bagyo. 7,332. Napagtanto ni Terence na ang malamig na chi mula sa atake ni Jessa ay mas puro at mas matibay kaysa dati. Ang mga atake ni Jessa ay umaasa sa mga katangian at lakas ng pagsabog ng Frost Chi upang masaktan ang kanyang mga kalaban. Ang lakas ng kanyang palad ay hindi naman ganoon kalaki ang nakamamatay. Ano na naman kaya ang ginagawa ni Terence ngayon? Nagpapaunlad siya ng body tempering technique. Ang ganitong uri ng puro at kondensadadong malamig na chi ay isang mahusay na suplemento na makukuha lamang sa pamamagitan ng swerte. Tungkol naman sa palad na dumampi sa katawan niya, paraan iyon ni Jessa para paluwagin ang mga kalamnan at buto niya. Maya-maya, bahagyang nanginig ang katawan ni Terence, kumpleto na ang ikalawang yugto ng body tempering, buto at buto. Sinimulan niya ang ikatlong yugto ng paghahasa ng kanyang mahahalagang organo. Ang bilis nito. Nag-cultivate siya gamit ang rocket. Napangiwi si Terence sa sakit, ngunit sa puso niya ay nagdarasal siya na sana'y hindi mawala ang lahat ng lakas ni Jessa.
Maganda sana kung makukumpleto niya ang cultivation ng introductory body tempering technique ng sabay-sabay. Kung hindi, wala nang lugar para makahanap ng ganitong sparring partner sa hinaharap. Napagtanto ni Jessa na may mali. Kahit na napatalon si Terence dahil sa kanyang mga pag-atake, tila wala itong espesyal na epekto. Hindi kaya natatakot siyang patayin ito, kaya kaunti lang ang lakas na ginamit niya. Kung gayon, mas magsikap pa siya. At kaya, dumating ang marahas na bagyo na hinihintay ni Terence. Isa itong malaking sorpresa. Mas lalong tumalon-talon si Terence, hindi para umiwas, kundi para pigilan ang atake ni Jessa na hindi makalagpas. Sa sandaling ito, gusto ni Terence sabihin kay Jessa, "Binibini, huwag mong paglaruan ang mga kalokohang iyan. Hindi mo na kailangang hulaan ang mga atake. Diretsuhin mo na lang ako. Kailangan kong gumalaw pagkatapos kong mahulaan ang atake mo at tamaan ako." Nakakapagod talaga yan. Ang pagtalo sa kanila isa-isa ay kinakailangang kasanayan. Kung alam lang ni Jessa ang iniisip ni Terence, tiyak na bubunutin niya ang espada niya at puputulan ito. Maya-maya, lalong natakot si Jessa. Gaano man kalakas ang ginamit niya, hindi niya kayang saktan si Terence. Sa kabaligtaran, ang walang hiya ay lalong naging masigla, at ang kanyang bilis ay lalong bumilis. Isa ba itong multo? Tapos, may nangyari pang mas nakakakilabot. Paglabas ng Cold Chi. Hindi si Jessa, kundi si Terence. Isang malamig na hangin na katulad ng kay Jessa ngunit ibang-iba ang lumitaw sa ring at nagsimulang lumaban sa malamig na hangin ni Jessa. Si Elder Chin, na nanonood ng labanan, ay tuluyang manhid. Naglalabas siya ng malamig na hangin. Gaano nakatagal? Medyo nalilito at kaibig-ibig ang magandang mukha ni Jessa, ibang-iba sa karaniwan niyang pagiging malamig. Hindi lang niya nakita si Terence na pinakawalan ang malamig niyang chi, kundi nakita rin niya si Terence na ginagamit ang kanyang palm technique para labanan siya. Nagamit na ni Jessa ang technique na ito ng ilang beses, at pamilyar na rin dito si Terence. Magaling siyang manggopya ng mga teknik ng ibang tao, kaya napakadali lang nito. Bilang resulta, isang kawili-wiling eksena ang lumitaw sa entablado. Isang lalaki at isang babae ang parehong nababalot ng malamig na hangin, gamit ang eksaktong parehong mga teknik at galaw sa pakikipaglaban, at sila ay nag-aaway ng napakaingay. Dahil ang mga nakapalibot na kristal ng yelo ay nagre-reflekta ng liwanag, mukhang nagpa-practice siya ng martial arts sa harap ng salamin. Medyo iba lang ang itsura ng taong nasa salamin. Labis na pagod si Jessa. Lumipat na siya sa isang martial art na hindi pa niya nagagamit noon, ngunit nagawa pa rin itong ulitin ni Terence nang walang anumang senyales ng pagkailang. Talaga bang nakakita siya ng multo ngayon? Siyempre, hindi sasabihin ni Terence kay Jessa na nakita niya ang teknik na ito sa library. Bagamat hindi niya ito pinag-aralan, ang mga pangunahing impormasyon ay nakaimbak sa kanyang espiritual na dagat at maaaring gamitin anumang oras. Kasama niyan, kasama ang demonstrasyon ni Jessa, napakadali lang para sa kanya na paganahin ito. Parang walang magiging resulta kahit na magpatuloy sila sa pag-aaway. Pakiramdam ni Jessa ay wala siyang magawa. Pero matapos bugbugin si Terence ng kalahating araw, halos tapos na ang kanyang pagbuga ng kanyang galit. Hindi na siya kasing galit ng dati. Gayunpaman, si Jessa ay medyo ayaw sumuko ng ganoon na lang. Hindi ko pa natatalo ang mabahong lalaking ito. Mukhang hindi sapat na bugbugin lang siya. Kung iisipin muli, ang mabahong lalaking ito ay itinuturing niyang kapitbahay, at madalas niya talaga itong nakikita. Bihira talaga ang mga taong may malayelong pangangatawan, kaya bakit hindi na lang natin ito kalimutan ngayon? Sa puntong ito, parehong nadama ni Jessa at Martial Masterman na walang masama sa pagpili ni Terence sa North Peak. Magiging kakaiba kung ang isang taong may ice attribute physics ay hindi pipili ng North Peak. Nang maghahanap na sana si Jessa ng dahilan para tumigil, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pagbabago sa frost chi sa kanyang katawan. Dahil nakapasok sa katawan ni Terence ang malamig na chi habang nagaganap ang labanan, nagdulot ito ng isang kahangahangang reaksyon. Ang malamig na chi ni Terence ay pinino ng malamig na chi ni Jessa, kaya natural na may dala itong bakas ng orihinal na malamig na chi ni Jessa, ngunit ito ay ibang-iba na uri ng malamig na chi. Nang pumasok ang hamog na nagyelo na chi sa katawan ni Jessa, hindi lamang ito nagdulot ng anumang pinsala, kundi mabilis din itong nakapasok sa kanyang katawan dahil sa parehong pinagmulan. Isang kahangahangang pagbabago ang naganap.
Sabay na nakaramdam silang dalawa ng kaunting resonansya sa kanilang mga katawan. Papataas ng papataas ang synchronization rate ng kanilang mga martial techniques. Habang tumataas ang synchronization rate, lalong lumilinaw ang resonansya. Sa bandang huli, tila may telepathic connection silang dalawa. Nang gamitin nila ang kanilang mga martial techniques, malinaw nilang nararamdaman ang iniisip ng isa't isa. Halimbawa, ang pag-unawa ni Terence sa mga teknik sa martial arts. Kung gagawa siya ng ilang maliliit na pagbabago para maging mas maayos ang teknik, gagawin din ito ni Jessa ng sabay. Hindi sana ito nangyari noon. Ang mga teknik sa martial arts ni Jessa ay mga galaw na libu-libong beses na niyang pinagpraktisan. Ito ay likas na reaksyon na ng kanyang katawan at hindi magbabago. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa ilalim ng renansya, natural na nangyari ang lahat. Ang galing! Tumalon sa tuwa ang puso ni Jessa. Hindi pa nakaramdam ng ganito kalaking tuwa at pinanibik ang malamig na babaeng ito. Hindi lang siya bumuti sa kanyang martial arts, kundi mas lalong lumakas din ang kanyang katawan dahil sa malamig na chi. Sa pagdaragdag ng malamig na hangin ni Terence, ang pagpapatibay ng katawan ni Jessa ay labis na tumindi. Sa kabilang banda, ginagamit ni Terence ang malamig na hangin ni Jessa para sa kanyang cultivation, kaya ang resonansya sa pagitan nilang dalawa ay walang gaanong epekto sa kanya. Para mas malinaw, tila binabawi ni Terence ang pabor. Tinulungan siya ni Jessa, at ngayon ay tinutulungan na rin niya si Jessa. Kung sino ang may mas malaking kalamangan, mahirap sabihin. Para bang nahulog si Jessa sa isang panaginip. Parang hindi makatotohanan ang lahat. Dati, kaunti lang ang nadaragdagan niya sa lakas pagkatapos niyang mag-cultivate ng husto. Gaano nakatagal mula noon? Maging ito man ay ang pagpapatigas ng katawan, ang kadalisayan ng malamig na chi, o ang paggamit ng mga teknik sa martial arts, lahat ng ito ay maihahambing sa nakaraang 1 o 2 buwan ng matinding cultivation. Si Jessa, na nalilito, ay hinugot ang kanyang espada nang hindi niya namamalayan. Sa sandaling iyon, matagal na niyang nakalimutan na hindi pala siya gumagamit ng espada. Sa halip, itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa paggamit ng teknik ng espada na pinakaipinagmamalaki niya. 7,333. Sa kabilang banda, hinugot ni Terence ang kanyang demonyong espada at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay sword art sa ilalim ng ugong. Bagamat ginamit nilang dalawa ang kanilang mga espada, wala pa ring usok o apoy. Ang malupit na labanan ngayon ay parang isang maayos na pagtatanghal ng martial arts. Ang parehong napakagandang teknik ng martial arts, kasama ang malamig at maulap na hangin, kasama ang kagwapuhan nina Terence at Jessa, para silang mga Diyos. Ang ganda! Nakalimutan ng mga manunood sa ibaba na mag-cheer at pinanood ng mabuti ang eksenang ito, na medyo ikinahiya ni Martial Master Maria. Matagal na silang naglalaban sa ring, at mukhang magpapatuloy na sila. Halos madilim na ang langit, at gusto niya talagang sabihin, bakit hindi na lang kayo magpatuloy pagkatapos ng hapunan. Sa kasamaang palad, hindi naglakas loob si Martial Master Managambole ng kanilang pagtatanghal. Tama, sa kanyang paningin, isa itong pagtatanghal. Aling pamilya ang hindi kasing tindi ng pagbangga ng Mars at Earth? Aling pamilya ang makakagamit pa rin ng uri ng immortal na chi na mayroon silang dalawa? Kalimutan na natin yan, hindi ko kayang makasakit ng damdamin ng magkabilang panig. Ipagpatuloy natin ang panunood ng palabas. Pagkatapos ni Jessa sa paggamit ng sword technique, umatras siya at ipinikit ang kanyang mga mata upang maunawaan ang diwa ng teknik. Ito ay isang kaalamang hindi niya naisip noon. Matapos itong lubos na maunawaan, ang kapangyarihan ng sword technique ay tataas ng hindi bababa sa 30%. Nakakamangha ito. Hindi na inabala ni Terence si Jessa. Itinabi niya ang kanyang espada at nanatiling nakatayo, nakangiti kay Jessa na nakatayong nakapikit. Sa matamang pagtingin sa kanya, ang babae ay talagang maganda, hindi siya mas maganda kaysa kay Tang Yin, at ang kanilang mga aura ay halos magkapareho rin, kaya mas lalo siyang nagustuhan ni Terence. Nang makitang nakapikit si Jessa at hindi gumagalaw, walang nang ahas na magsalita. Kasabay noon, tumahimik ang buong lugar ng ilang minuto bago tuluyang bumalik sa dati si Jessa. Nang makita niya ang mga titig ng mga tao sa paligid niya, si Jessa, na palaging kasing lamig ng yelo, ay hindi maiwasang mamula. Ano ang problema niya? Parang nakakita talaga ng multo, nakakita ng multo.
Gusto niya sanang turuan ng leksyon ang batang si Sima, pero ano ang nangyari pagkatapos noon? Senior Sister Su, gusto mo pa bang ituloy? Sa tingin ko bagay tayo. Ngumiti si Terence habang itinataas ang kanyang kamay, ikinakaway ang espada. Lalong namula ang mukha ni Jessa, at ramdam niya ang pag-init ng kanyang mukha. Noon pa man ay nilalamig na siya, kaya kailan pa siya nakaramdam ng ganito kainit. Multo, multo, multo. Kasalanan lahat ng sampaang si Sima. Ano ba ang nagawa ko? Sinaman ng tingin ni Jessa si Terence. Kung hindi lang dahil sa B** star na ito, hindi sana siya nahihiya ng ganito. Nahihiya lang talaga siya. Kahit na malaki ang naitulong ni Terence kay Jessa na umunlad, hindi na niya iyon maalala ngayon. Hindi niya talaga kayang palampasin ang ganito. Gayunpaman, kailangan niyang umalis agad ngayon kung hindi ay mamamatay siya sa kahihiyan. Senior Sister Su. Ngumiti si Terence ng mapangasar, at nanlaki ang mga mata ni Jessa sa ekspresyon ng mukha niya. Sima, huwag kang masyadong mayabang. Hindi pa tapos ang bagay na ito. Ikaw. Maghintay ka lang. Tuturuan kita ng leksyon, maghintay ka lang. Natante si Jessa. Casual siyang nagbitaw ng ilang mga salitang sa tingin niya ay napakagaspang bago tumalikod at tumalon palabas ng entablado, at tumakbo palayo ng nakayuko. Hindi mapigilan ni Terence ang mapangiti, sa wakas ay hindi na nakayanan ng malamig na babaeng ito. Tapos na ang hamon. Ang mananalo, si Sima, ang magiging namamahalang nakatatandang kapatid ng disipulo ng outer sect mula ngayon. Sa lahat, binabati kita kay Sima. Sinamantala ni Marshal Master Ma ang pagkakataon para mabilis na i-anunsyo ang resulta kung sakaling may mangyari ulit na hindi inaasahan. Pagkatapos nito, dapat nang maghapunan ang lahat. Gutom na gutom sila matapos maghintay ng isang araw. Nagsimulang maghiyawan ang karamihan sa mga manunood kahit ano pa man ang kanilang nararamdaman para kay Terence, kailangan nilang ipakita na sila ay nasa sabik. Kung hindi, masasaktan niya ang kasalukuyang panganay na namamahala, si Ying Luo. Higit sa lahat, ang panganay na namamahalang ito ay malapit ng maging personal na disipulo ni nakatatandang Chin. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay at nagpasalamat sa lahat, kailangan niya maging palakaibigan kapag binabati siya ng mga tao. Sige, pwede na kayong umalis lahat. Hinintay ni Marshal Master Ma na makatanggap ng hiyawan si Terence bago ikinumpas ang kanyang kamay, iyon lang ang para sa araw na ito, huwag ka nang mag-ingay. Hindi marami sa mga matatandang disipulo ang talagang naghihiyawan, ayaw lang nilang mainas si Terence, at lahat sila ay umalis matapos marinig ang sinabi ni Marshal Master Maria. Maliit na bahagi lamang ng mga luma at bagong disipulo ang natira, hinikayat si Terence na pumunta at magdiwang. Napahiya ng husto ang tagahanga ng Al. Matagal na niyang inanunsyo na magiging disipulo na siya ni Elder Chin at ginamit niya ito bilang pang-akit para nakawin ang posisyon ni Terence bilang ikatlong nakatatandang kapatid, ngunit si Terence ay naging unang nakatatandang kapatid at nakuha pa ang pagsang-ayon ni Elder Chin. Isang sampal ito sa mukha. Grabe, sampal talaga ito sa mukha. Isang alitan ng dugo. Hindi siya titigil hanggat hindi siya namamatay. Gayunpaman, kahit na nagngangalit ang mga ngipin ng tagahanga ng Al sa puot, hindi siya naglakas loob na mag-alab ang galit. Hindi man lang siya naglakas loob na harapin ang nakatatandang Chin. Ilan lamang sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan ang kaya niyang kunin at umalis sa larangan ng pagsasanay ng martial arts ng malungkot habang walang nakakapansin. Sima, binabati kita sa pagiging panganay na nakatatandang kapatid ng kaitiwala. Malaki ang inaasahan ko sa iyo. Patuloy kang magsumikap. Tumango si Marshal Master Ma kay Terence ng may ngiti, ang kanyang tono ay magalang habang tinatrato si Terence bilang kapantay, dahil gusto ng lahat na magdiwang para sa iyo, Teren at magdiwang. Ngayon ay tunay na isang masayang araw. Kapag libre ka, ililibre kita ng inumin at kwentuhan. Tutal, maraming bagay sa hinaharap na kailangan nating pagtulungan. Ano sa palagay mo? Alam ni Terence na ang pagbabago ng pananaw ni Marshal Master Ma ay para makabawi sa kanyang pagkiling sa mga tagahanga ng Al at sa iba pa, ngunit hindi naman ito malaking bagay. Marshal Master Ma, masyado kang magalang. Kakailanganin ko ang payo ni Marshal Master Ma sa hinaharap. Susundin ng disipulong ito ang sinabi mo.
Gayunpaman, dapat ay nasa disipulong ito pa rin ang alak na ito. Magalang na ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay. Walang masama sa pagpapabuti ng kanyang relasyon kay Marshal Master Maria. Tutal, sina Almira at ang iba pa ay nasa outer sec pa rin, at mas ligtas kung nariyan si Marshal Master Maria. Hahaha, hindi mahalaga kung sino ang magpapagamot. Okay lang yan. Kapag libre ka, hanapin mo ako. Tumawa ng malakas si Marshal Master Maria. Ipinakita sa kanya ni Terence ang kabaitang gusto niya, at nasiyahan siya. Mahalaga para sa kanya na mapanatili ang isang magandang relasyon sa disipulo ni Elder Chin, kung gayon, hindi ko sasayangin ang oras mo ngayon. Pumunta ka at magdiwang kasama ang lahat. Dahil doon, nagpaalam na si Marshal Master Ma kay Terence at nakipag-usap kay Elder Chin bago umalis. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay sa mga taong nagsabing gusto nilang magdiwang. Salamat sa inyong pagpapahalaga. Ngayong tuwang-tuwa na kayo, Terence, at ipagdiwang ito. Pero kailangan ko munang makausap si Elder Chin. Pwede ka munang pumunta roon, aabutan kita. Sumagot ang lahat. Gusto ni Terence na makausap ang nakatatandang Chin, at ayaw nila itong ipagpaliban. Ikinuyom nila ang kanilang mga kamao kay Terence at naglakad papunta sa kantina. 7,334. Sinenyasan ni Terence si Almira at ang iba pa na maghanda rin, habang naglalakad siya papunta kay Elder Chin. Ang hindi kumpletong kasanayan sa pakikipaglaban ay ibinigay sa kanya ni Elder Chin, at ngayong may resulta na, kailangan niya itong ipaalam. Bukod pa rito, tungkol sa mga personal na disipulo, kinailangan din nilang magkaroon ng maayos na talakayan. Hindi matatapos ang mga bagay na ito sa ilang salita, kaya kinailangang banggitin muna ang mga ito. Nakatatanda Chin. Nakangiting bati ni Terence. Ang martial skill na ginamit ko ngayon. Hahaha, Sima, matagal mo nang itinago ito sa akin. Pinutol ni Elder Chin ang mga salita ni Terence at itinuro ito ng nakangiti. Itinatago mo ang iyong mga kasanayan, tama ba? Kahit ang matandang ito ay mali. Kalimutan mo na iyon, huwag muna nating pag-usapan ito. Dahil gusto nilang magdiwang kasama ka, hindi ka pipigilan ng matandang Panginoon na ito. Maaari kang mauna, at pagkatapos nito, pumunta ka sa bahay ng matandang Panginoon na ito. Marami pa akong gustong pag-usapan sa iyo ngayon. Naisip ni Terence, hindi pa talaga ito ang tamang oras para pag-usapan ito, at hindi rin angkop ang lugar. Mas mabuting pumunta na lang pagkatapos ng selebrasyon. Kung ganoon, ako muna ang bahala. Bibisitahin ko si Elder Chin mamaya. Ngumiti si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Kung wala nang ibang instruction si Elder Chin, aalis na ang disipulong ito. Magsaya ka. Ayos lang na sumama ka mamaya. Ngumiti ng magiliw si Elder Chin, hindi na siya maaaring maging mas kontento pa sa disipulo niyang ito. Hindi pa siya sa ngayon, pero malapit na rin siyang maging. Hinarang si Terence ang isang outer disciple pagdating niya sa kantina. Ngumiti ang outer disciple kay Terence, nakatatandang kapatid na si Sima, nagreserba kami ng hiwalay na banquet hall para sa pagdiriwang. Nandito ako para ipakita sa iyo ang daan, dito po sana. Kaya may sarili palang banquet hall ang kantina. Ito ang unang beses na narinig niya ito. Pero hindi niya ito pinagtuunan ng pansin noon, kaya hindi niya talaga alam kung mayroon nga. Ang kantina na may mahabang bigot ay karaniwang 1 puntos para sa isang kainan. Ito ay isang buffet na nakakabusog sa sikmura. Ang ilan sa mga mas mahalagang pagkain ay maaari lamang ipagpalit sa pamamagitan ng mga puntos. Ang mga ito ay ibinebenta rin sa isang espesyal na lugar ng bulwagan. Bukod doon, mayroon ding isang hiwalay na bulwagan para sa mga handaan. Karaniwan, walang pumupunta sa bulwagan para kumain, dahil para magamit ang bulwagan, kailangan munang magbayad ng malaking halaga. Lahat ng pagkain sa banquet hall ay sinisingil din ng hiwalay. Ang isang ordinaryong disipulo ng outer sect ay malamang na malugi sa pamamagitan lamang ng isang kainan sa banquet hall. Kahit ang mga medyo mayayamang martial artist, tulad ng dating panganay na nakatatandang kapatid at pangalawang nakatatandang kapatid, ay hindi pupunta sa banquet hall kung wala silang gagawin. Ang pagtitipon ay dapat lamang sa isang itinalagang lugar sa bulwagan.
Ang mga taong may matino na kakayahan ay natural na hindi sila iistorbahin. Ang banquet hall ngayon ay nakalaan para sa mga disipulo ng outer sect na gustong makapiling si Terence. Kailang hatiin ng lahat ang gastos, at kaya pa rin naman. Kung isa o dalawang tao lang, lupa na ang kakainin nila kinabukasan. Nandito na si Kuya Sima. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Nang makita ng mga tao sa bulwagan ang paglitaw ni Terence, may tumawag at agad siyang pinalibutan. Bukod sa grupo ni Almira, may mga 20 hanggang 30 tao. Sa mga taong ito, maaaring may ilan na bumoto kay Terence noon, ngunit karamihan sa kanila ay malamang na mga taong hindi nagustuhan ng una at pangalawang senior brother. Maaari rin silang mga especially iyan na ipinadala ng dalawa, ngunit wala itong pakialam kay Terence. Hindi niya inaasahan na malaki ang maitutulong nila. Salamat sa inyong suporta, lahat. Wala na akong sasabihin pa. Kain at inom muna tayo. Ako ang bahala sa araw na ito. Walang sino man ang maaaring umalis kung hindi pa busog. Hindi nag-aksaya ng oras si Terence, nagsimula na siyang kumain pagkatapos ng ilang pangungusap. Kung tungkol naman sa pagbihag sa puso ng mga tao, isa lamang itong paghamak. Hindi na kailangang hikayatin ang mga tunay na sumusuporta sa kanya. Sayang lang kung hikayatin ang mga nagdadalawang isip. Bukod pa rito, hindi na kailangang gumawa ng kahit ano ang mga taong ito. Kumain lang ang lahat at iyon na. Ilan sa mga disipulo ng outer sect na gustong pumanig kay Terence ay tinanggihan niya, at hindi na nila siya ginulo, at sa halip ay bumaling sila kina Yiming at sa iba pa. Siyempre, si Almira ang pinaka nakakaakit-akit na kagandahan, pero walang nakakaalam kung ano ang relasyon nila ni Terence. Kung maiinis niya si Terence sa paglapit kay Almira, hindi ba't kamatayan ang hinahanap niya? Kaya naman, maliban sa dalawang babaeng martial artist, walang ibang nang-ahas na lumapit kay Almira para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Sa natitirang 3 tao, si Peter ay may mahabang mukha, na parang may utang sa kanya na milyon-milyong dolyar. Ang tanging kulang ay isang babala sa kanyang mukha, kaya walang sino man ang handang lumapit sa kanya. Tanging sina Yuan Bao at Yiming, ang dalawang matatabang batang lalaki, ang laging nakangiti. Likas silang pala kaibigan, pangunahin na dahil mukhang madali silang apihin. Kaya't nagtipon sa paligid nila ang mga outer disciples, nag-uusap at nagtatawanan. Napakasigla nito. Ang dalawang matatabang bata ay malapit nang maging tagapagsalita ni Terence, ngunit ang pangunahing tauhan, si Terence, ay tila hindi sikat. Nakakatawa ito para kay Almira. Siyempre, kung handa lang makipag-usap si Terence ng walang katuturang bagay sa mga taong ito, wala sanang kinalaman sina Yiming at Jin Yuan Bao dito. Sa katunayan, tuwang-tuwa si Terence na makita ang kasalukuyang sitwasyon. Walang nang iistorbo sa kanya, na siyang pinakamaganda. Nakatatandang kapatid na Jin, kayo ni nakatatandang kapatid na Sima ay magkasamang dumaan sa buhay at kamatayan. Dapat mong isipin ang iyong mga kapatid sa hinaharap. Pagkatapos ng ilang inuman at ilang putahe, may mga taong dumiretso na sa punto, hindi ba't ang layunin nila ay akitin si Terence para sa benepisyo? Talaga, sigurado. Dahil labis kang pinahiya ng mga kapatid ko, ipapakita ko sa iyo ang isang malinaw na landas ngayon. Masyado talagang mataas ang mentalidad ni Yiming. Dati siyang pinakamalungkot na tao sa mga outer disciples, at lahat ng nakakakita sa kanya ay gustong-gusto siyang apihin. Paano niya makakamit ang kaluwalhati siyang mayroon siya ngayon? Kaya naman, kapag siya ay napuri, agad siyang mawawala ng direksyon. Makinig kayo. Noong nagbigay ng talumpati sa kampanya ang panganay na nakatatandang kapatid na si Sima, hindi ba't sinabi niyang handa siyang magbigay sa inyo ng mga payo? Kung gayon, dapat ninyong samantalahin ang pagkakataon. Sa gabay ni nakatatandang kapatid na si Sima, tiyak na tataas ng husto ang inyong cultivation. Tama iyan. Sa gabay ni Senior Brother Sima, syempre makakausad tayo ng napakabilis. Gayunpaman, Senior Brother Zhang, kumpara sa pagbibigay ng gabay sa paglilinang, sa palagay ko, mas angkop para sa atin ang ilang kagamitan sa paglilinang. Hindi pinansin ng isa sa mga outer disciple ang mga sinabi ni Yiming, iniisip na sinusubukan lang ng mataba na iyon na akitin si Terence. Kaya, pagkatapos niyang magdagdag ng isang pangungusap, agad siyang bumaling sa aspetong talagang interesado siya. Senior Brother Zhang, Senior Brother Jin, tingnan mo,
ang panganay na senior brother na si Sima ang mamamahala sa ating mga cultivation resources sa hinaharap. Siya rin ang direktang disipulo ni Elder Chin. Ang cultivation room at mga table tas ay pawang mahahalagang resources sa labas ng outer sec. Tama, tayong lahat ay mga masugid na taga-suporta ni Kuya Sima, ang pinakamatapat na koponan. Sa hinaharap, ang mga bagay ni Kuya Sima ang magiging bagay natin, kaya tiyak na hindi tayo magdurusa sa anumang pagkalugi sa pag-aalaga ng ating koponan. Tama iyan. Nakatatandang kapatid na Zhang at nakatatandang kapatid na Jin, kayo ang aming magiging pinuno sa hinaharap. Kumakain kayo ng karne, at kaming mga nakababatang kapatid ay maaaring uminom ng sopas. Kaya, hinihiling ko sa dalawang nakatatandang kapatid na magsabi ng mabuti para sa amin sa harap ng panganay na nakatatandang kapatid na si Sima. Basta't papaboran ninyo kami ng kaunti, magkakaroon kami ng magandang oras sa pag-inom ng sopas. Pinag-uusapan ito ng mga tao sa paligid ni Yiming at Yuan Bao, at habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, lalo silang nagiging malinaw. 7,335 Mabuti na lang at nag-aalala pa rin sila kay Terence at hindi nang ahas na magsalita ng masyadong malakas. Hininaan nila ang kanilang mga boses at nagsalita sa kanilang mga tainga, pagkatapos ay tumawa ng malakas para pagtakpan ito. Umiling si Terence. Gaano man sila katahimik, imposibleng maiwasan ang kanyang mga tainga. Mahirap na hindi marinig sa banquet hall na ito. Pero lahat ng ito ay nasa loob ng kanyang mga inaasahan, at wala siyang pakialam. Hinayaan na lang niya sina Yiming at Yuan Bao na gawin ito. Sa kabilang banda, si Almira, na nakatayo sa gilid, ay tumatawa sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay talagang mga hanggal ang mga lalaking ito. Lalo na't alam nilang namumulot sila ng lingga at nahuhulog ang mga pakwan. Para sa kanya, ang gabay ni Terence ay mas epektibo kaysa sa anumang kagamitan sa paglilinang. Sa landas ng paglilinang, minsan, kung hindi mo naiintindihan, hindi mo rin naiintindihan. Kung mali ang iyong ginagawa, mali rin ang iyong ginagawa. Kung walang gagabay sa iyo, hindi mo maiisip na sumulong ng tama. Totoo ngang kayang pataasin ng malaking dami ng resources ang pisikal na lakas ng isang tao, pero ano pa nga ba ang silbi ng pisikal na lakas lamang? Kailangang malaman ng isa na si Terence ay palaging nakikipaglaban sa mga taong mas mataas sa kanyang antas. Kung aasa lamang siya sa kanyang pisikal na lakas, paano niya matatalo ang nakatatandang senior brother na isang tugatog ng Jindan? Kay liit ng pananaw ng mga taong ito, hindi man lang nila naiintindihan ang pinakamahalagang kasanayan ni Terence, at nararapat lang na maipit sila sa panlabas na sekta. Masigla ang panig ni Terence, pero mas siksikan pa ang kabilang bulwagan. Bukod sa pangalawang senior brother na nanatili sa kanyang posisyon, naroon ang bagong na-promote na ikatlong senior brother, isang tagahanga ng Al, at ang orihinal na unang senior brother, si Josh, na natalo ni Terence. Bukod pa riyan, naroon ang mga pinagkakatiwalaang tauhan ng tatlo, doble ang bilang ng kanilang mga tauhan kaysa kay Terence. Ito ay dapat sana'y isang pagdiriwang para sa pagpapanatili ng posisyon ng pangalawang nakatatandang kapatid sa East Pavilion at ang pag-promote ng Alphen sa ikatlong nakatatandang kapatid. Gayunpaman, dahil naroon ang natalo, si Josh at ang malupit na si Wolf, medyo naging awkward ang kapaligiran. Kahit masigla pa rin, hindi pa rin tuluyang nakakawala ng sigla ang lahat. Napansin din ng matinding tyrant na si Wolf ang kakaibang kapaligiran at alam niyang dahil iyon sa kanya. Matapos ayusin ang kanyang mood, bigla siyang tumawa ng malakas. Hahaha, lahat kayo, maging mas masigla. Nagdiriwang tayo para kina Junior Brother Dong at Junior Brother Al ngayon, bakit wala man lang kahit kaunting excitement? Dapat siyang parusahan. Ang matinding tyrant na si Wolf ay napakatapang. Itinaas nito ang ulo at inubos ang isang baso ng alak bago nagpatuloy, papasok na ako sa inner sect sa lalong madaling panahon. Gusto kong maging pinakamatandang kapatid na mamamahala ng mas matagal pa at lumaban para sa mas maraming benepisyo para sa ating mga kapatid. Hindi ko inaasahan na may mangyayaring aksidente. Pasensya na, mga kapatid. Anong sinasabi mo, nakatatandang kapatid na Josh?
Isa kang dragon sa gitna ng mga tao, dapat ay matagal ka nang pumasok sa inner sect para mag-cultivate, pero ipinagpaliban mo ito dahil kailangan mong alagaan ang iyong mga kapatid. Ngayong nakalaya na ako sa mga gapos, mas mabuting pumasok na lang ako sa inner sect. Si Chen Shidi, na nakipag-ugnayan na kay Terence dati, ay agad na tumayo at bumati sa matinding tyrant na si Wolf habang nakataas ang kanyang baso ng alak. Kapag ang nakatatandang kapatid na si Josh ay naging isang inner sect disciple, sana ay patuloy mo kaming tulungan mga kapatid. Aabangan namin ito. Heto, bibigyan kita ng isang toast. Naway maging isang inner sect disciple ka at pumailang lang sa langit ng may isang paglukso. Malinaw na talo siya sa kompetisyon, pero nang sabihin niya iyon, naging maganda ang lahat. Para bang sadyang binitawan ng matinding tyrant ng tag-init na si Wolf ang kanyang posisyon bilang panganay na nakatatandang kapatid para makapasok sa inner sect. Masaya ang tag-init na malupit na si Wolf. Tumawa siya habang nagsasali ng alak. Pinagdikit niya ang baso kasama ang junior brother Chen at sabay nilang ininom ito. Biglang nagbago ang kapaligiran sa banquet hall, at maraming tao ang nakaramdam ng mas relax, kaya nagsimula silang magkwentuhan at magtawanan, nagtoast at nagpuri sa ilang malalaking tao. Nakatatandang kapatid na Josh, kapag nakapasok ka na sa inner sect, kailangan mong mas pagtuunan ng pansin ang ating mga kapatid. Ngayong si Sima na ang pinakamatandang namamahala, kung wala ang tulong mo, natatakot ako na hindi tayo magiging madali. Nakipag-toast din si Pat Doggy sa matinding tyrant na si Wolf, saka nag-aalalang nagsalita, nako, medyo masama talaga ang batang si Sima. Ang galing niya talagang itinago ito. Hindi lang niya nakalaban ang nakatatandang kapatid na si Josh, kundi mayroon din siyang katangiang yelo. Matagal pa niyang nakalaban si Jessa nang walang malinaw na panalo. Mas lalong pumangit ang mukha ng matinding tyrant na si Wolf. Kahit hindi niya ito sinabi ng malakas, parang pinapahid pa rin nito ang kanyang sugat. Tutal, natalo siya ni Terence, at pagkatapos ay nakipaglaban kay Jessa hanggang sa tabla. Pagkatapos ng lahat, hindi ba't siya, isang perpektong gininto ang core, ang pinakamahina. Sa ganitong record sa labanan, malamang pagtatawanan pa rin siya kahit na pumasok siya sa inner sect, tama ba? Dalawang nakatatandang kapatid, itinatago nitong si Sima ang kanyang pangangatawa na parang yelo. Halatang may binabalak siya. Marahil ay may gusto siyang gawin na masama sa sekta. Wala tayong magagawa ngayon, pero kailangan nating maging mas maingat sa hinaharap kung sakaling may gawin siyang masama sa sekta. Nihalata ng Alphen na medyo nahihiya ang tyrant na si Wolf kaya agad niyang iniba ang usapan. Gusto niya talagang makipag-ayos kay Terence, kung tutuusin. Kung alam lang niya na ganito kamapang-abala si Terence, itinapon na lang sana niya ang lumilipad na spirit beast na ito papunta sa Sword Spring Sect. Parang hindi naman niya ito nasubukan dati, pero ang natamba ay ang tauhan ng Alphen. Kalimutan na natin yan, huwag na nating pag-usapan ang mga malulungkot na bagay. Ngayon, hindi lang si Terence ang malaking senior, kundi ninakaw din niya ang posisyon bilang disipulo ni Elder Chi na matagal nang inaasam ng Alphen. Isa siyang tinag sa dibdib ng Alphen. Kaya kung may pagkakataon siya, tiyak na pahihirapan ni Alphen si Terence. Huwag kang mag-alala, hindi ganoon kadali para kay Sima na makuha ang kanyang posisyon bilang panganay na nakatatandang kapatid na Katie wala. Malamig na tumawa ang matinding tyrant na si Wolf at naninangkit ang mga mata. Junior Brother Dong, nakalimutan mo na ba ang taong iyon? Natigilan si Pat Doggy noong una, pagkatapos ay tumawa siya ng masama. Jipang. Kung hindi mo siya nabanggit, nakatatandang kapatid na si Josh, nakalimutan ko na sana siya. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na tumawa. Noong sila ang panganay at pangalawang nakatatandang kapatid na namamahala, sila ay magkalaban talaga at tiyak na walang malalim na pagkakaibigan. Ngayon, gayunpaman, ipinapakita niya ang kanyang pagpapahalaga at malamang na ang karamihan sa papuri ay mapupunta kay Terence. Ang jipong na pinag-uusapan ng dalawang nakatatandang kapatid, kaya ba ang nakatatandang kapatid na si Feng? Nagpakita rin ang Alphen ng biglaang pag-unawa. May bahid ng ngiti sa gilid ng kanyang mga mata. Sa panlabas na sekta, walang ibang jipong maliban sa kanya. Tumawa ng malakas ang malupit na si Wolf ni Josh.
Isa siyang disipulo ng pamilya ng general sa Hongxiang Commandery. Mayroon siyang natatanging talento at nakakagulat na lakas sa pakikipaglaban. Ang tanging layunin niya sa pananatili sa panlabas na sekta ay ang patayin si Jessa. Ngayon, kalahating araw na naglaban sina Jessa at Sima. Sa huli, hindi nila matukoy kung sino ang mananalo at umalis ng galit. Malamang hindi makakaupo ng tahimik si Jipang, di ba? Pumalit si Pat Doggy at tumawa. Sa buong sekta ng Sword Spring, ilang tao ang mga ngahas na sabihing hindi nila ihaharap ang mukha kay Jipang. Marangal nga ang katayuan ni Elder Chin, pero nakaraan na iyon. Ngayon, sa pinakamataas na antas, kapantay na niya si Jipang. Ano si Sima para sa kanya? Kaya sinasabi mo na gagawa ng hakbang si Senior Brother Feng laban kay Sima. Kumislap ang mga mata ng tagahanga ng Al. Kung ganoon nga, makakaiwas siya sa maraming problema. Dalawa kong nakatatandang kapatid, paano sa tingin ninyo haharapin ng nakatatandang kapatid na si Feng si Sima? Hindi niya sila papatayin ng direkta, di ba? Isang away. 7,336. Hindi pinapayagan ng sekta ng Sword Spring na magpatayan ang mga tao mula sa iisang sekta, at walang sino man ang pinapayagang mamatay sa sekta. Gaano man kalakas ang pinagmulan ni Jipang, kailangan pa rin niyang sundin ang patakarang ito. Pambubugbog lang yan kay Terence. Iniisip na ng Alphen kung paano lalong papahiyain si Terence. Mas makakabuti sana kung naroon ang karamihan sa mga disipulo ng Outer Sect para manood, at tuluyang masisira ang reputasyon ni Terence. Hanggat nasisira ang reputasyon ni Terence, kahit ang namamahalang si Senior Brother ay wala ring magagawa. Kahit si nakatatandang Chin ay maaaring mag-isip muli. Kasabay nito, si Jipang, na kinukulit ni na Josh at ng dalawa pa, ay nasa labas ng tirahan ni Jessa. Junior Sister Su, lumabas ka at makipagkita sa kapatid mo. Nabalitaan ko na ang nangyari ngayon. Huwag kang magalit, siguradong hindi maganda ang magiging katapusan ng batang yan. Mahinahong nagsalita si Jipang sa labas ng pinto, ngunit ang kanyang boses ay malinaw na umalangaw-ngaw sa loob ng bahay. Isa itong magandang hakbang. Senior Brother Feng, bumalik ka na. Wala kang pakialam sa akin, Jessa. Wala akong pakialam kung sino ang hinahanapan mo ng gulo. Pagod na ako at gusto ko nang magpahinga, kaya hindi na kita makikita. Narinig ang malamig na boses ni Jessa, na direktang nagbigay kay Jipang ng hindi magandang pakikitungo. Junior Sister Su, wala ka pa bang kinain ngayon, di ba? Hindi ka ba nagugutom? Bakit hindi muna tayo kumain? Hindi sumuko si Jipang at nagpatuloy sa pag-atake gamit ang mga salita. Matagal na tayong hindi nagkita. Kumain tayo at mag-usap, okay? Baka magkita tayo sa batang yan at makaganti tayo para sayo. Wala akong interes sa pagkain, ni hindi rin ako interesado sa paghihiganti. Umalis ka na. Lumalamig ang tono ng boses ni Jessa. Hindi na talaga siya galit kay Terence, pagkatapos ng away, nawala na ang una niyang galit. At dahil sa pagkakatugma ng kanilang mga pangangatawan, mabilis na bumubuti ang kanyang pagsasanay, kaya naman nagsisimula ng maging kakaiba ang kanyang nararamdaman para kay Terence. Nang marinig na magdudulot ng gulo si Jipang kay Terence, medyo nandidiri si Jessa. Gayunpaman, imposibleng hilingin niya kay Jipang na huwag magdulot ng gulo dahil doon. Kapatid na nakababata. Ayaw pa ring umalis ng ganoon na lang ni Jipang. Patuloy siyang nagdaldal, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang siya pinansin ni Jessa at hinayaan na lang siyang kausapin ang sarili ng walang imak. Matapos ang mahabang pag-uusap, medyo nainas din si Jipang. Agad niyang tinadyakan ang kanyang paa. Junior Sister Su, maghintay ka lang. Hahanapin ko ang batang iyon para maayos ang problema. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon ngayon. Tutulungan kitang ilabas ang galit mo. Si Jessa, na nagkukultibar ng nakapikit sa kanyang tahanan, ay iminulat ang kanyang mga mata. Bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig, gustong pigilan si Jipang, ngunit sa huli, hindi siya umimik. Kalimutan mo na. Hindi naman sila mabubuting tao, hayaan mo na sila. Habang iniisip iyon, muling ipinikit ni Jessa ang kanyang mga mata. Medyo nakaramdam siya ng pagkadismaya, ngunit hindi niya alam kung bakit.
Hinahanap ni Jipang si Terence, kaya natural lang na may tagasunod siyang mag-uulat dito. Mabilis niyang hinanap ang kainan at sinipa ang pinto pabukas. Ang dating masiglang bulwagan ay sandaling tahimik dahil sa biglaang ingay. Pagkatapos, ang mga mata ng lahat ay nabaling sa malamig na lalaki sa pintuan. Bahagyang nagbago ang matambok na mukha ni Yiming. Siyempre, alam niya kung ano si Jipang. Nang makita ang lalaking ito, likas na nakaramdam ng takot si Yiming, at medyo nanghina ang kanyang mga binti. Sino si Sima? Bahagyang kumunat ang noo ni Jipang. Ang dalawang matataba na nakapalibot sa karamihan ay hindi kamukha ni Sima, na kayang makipaglaban kay Jessa para sa tabla. Kaya niya itinanong iyon. Pagkatapos niyang magtanong, natuon agad ang tingin ni Jipang kay Terence, na kumakain. Sa buong bulwagan, si Terence lang ang hindi niya makita. Maaari kayang si Sima ang batang ito. Naubos ni Terence ang lakas mula sa walang tigil na labanan ngayon at nasa kalagitnaan siya ng pagpipista at pag-inom para mabawi ang kanyang lakas. Nang marinig niyang hinahanap siya ni Jipang, itinaas niya lang ang kanyang ulo para tingnan ito ng casual bago nagpatuloy sa pagkain. Walang malay na tiningnan ng mga disipulo ng outer sect si Terence, itinuturo ang isang target ni Jipang at hinayaan itong patunayan ang kanyang hula. Ikaw si Sima. Hindi mo ba kilala kung sino ang batang Panginoong ito? Kumislap ang mga mata ni Jipang habang naglalakad sa harap ni Terence at tumingin dito, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Lumuhad ka at bigyan ang iyong sarili ng 10 sampal. Kung gayon, sumama ka sa akin para humingi ng tawad kay Junior Sister Sue, at hahayaan ko na ang bagay na ito. Sino ka? Saan nanggaling ang lobong nakabalat kayo na ito? Nilunok ni Terence ang pagkain sa kanyang bibig at itinaas ang kanyang ulo para tumingin kay Jipang, hindi kita kilala. Umalis ka na at huwag mo akong istorbohin sa pagkain. Ang lakas ng loob mo. Kaya mo pa rin akong kalmeyan ng ganito pagkatapos mo akong makita. Hindi mo ba alam na sinoko mo na ang pagkakataong mabuhay? Pinaikit ni Jipang ang kanyang mga mata at ang kanyang mga pupil ay nagsimulang kumislap ng isang mapanganib na liwanag. Parang gusto mo nang mamatay. Walang pakialam ang batang Panginoong ito na tulungan ka. Nakakatawa. May nakakaalam ba sa inyo kung ano ito? Itinuro ni Terence si Jipang habang hawak ang buto, at ang kanyang mga mata ay lumanggap sa mga taong nakapaligid sa kanya. Namutla ang mukha ni Yiming. Naisip niya, Panginoon ko, hindi ka ba titigil? Nangahas ka pang hamanin si Jipang ng ganoon kakaswal. Pero muli, tila si Jipang ang nagkusa na pukawin siya. Huwag na muna natin itong isipin sa ngayon. Tumakbo si Yiming mula sa kanyang upuan papunta sa tabi ni Terence at bumulong, Senior Brother Sima, ito si Senior Brother Jipang, yung nabanggit ko kanina. Nang unang magkita sina Terence at Yiming, ito ay dahil sa sunod-sunod na pangyayaring naganap noong nakasama niya sa isang mesa si Jessa. Noong panahong iyon, naipakilala na ni Yiming kay Terence ang mga pangunahing impormasyon tungkol kay Jipang. Hey! Si Jipang pala. Iniisip ko kung sino sa mga disipulo ng outer sect ang maglalakas loob na maging mayabang sa harap ko, ang pinakamatandang nakatatandang kapatid na namamahala. Itinapon ni Terence ang buto at mayo, anong problema? Wala ka na bang ibang magawa, at gusto mo akong harapin? Pinakamatandang senior steward. Mukhang maganda yan. Sayang naman, natatawang sabi ni Jipang, sa mahabang taluktok ng bigot sa labas ng santuwaryo, kahit na ang panganay o pangalawang nakatatandang kapatid na namamahala, wala silang karapatang magsalita. Ang batang Panginoong ito ang gumagawa ng mga desisyon. Kung gusto mong manatili ng ligtas sa mahabang balbas na taluktok, dapat mong sundin ang utos ko. Nakakatakot talaga. Kahit ang panganay na kapatid na lalaki ay kailangang makinig sa iyo, kaya sabihin mo sa akin, ano ka ba? Huwag mong isipin na dahil lang sa may pinagmulan ka, susundan ka ng lahat. Hindi ba't sinabi mong gusto mo akong patayin? Pang-uuyam na tugon ni Terence. Subukan mo akong hawakan. Namumutla ang matambok na mukha ni Yiming at tumutulo ang malamig na pawis. Naisip niya na pagkatapos malaman ni Terence ang pagkakakilanlan ni Jipang, medyo lalambot ang kanyang saloobin at hindi na masyadong magiging tensyonado ang mga bagay-bagay.
Hindi niya inaasahan. Hindi niya inaasahan. Hindi naman ganoon kaitigas. Direktang komprontasyon iyon. Sa tingin mo ba ay may iligtas ng mga patakaran ng Sword Spring Sect ang buhay mo? Biglang nagpakita ng mapaglarong ngiti si Jipang. Kung iyan talaga ang iniisip mo, sasabihin ko sa iyo na mali ka. Ang mga patakaran ng Sword Spring Sect ay para sa inyong mga ruthless duckweeds, hindi ako isa sa kanila. 7,337. Nagsimulang tumindi ang balak pumatay ni Jipang habang nagsasalita siya, gusto niya talagang patayin si Terence. Dahil sa pagkakakilanlan at pinagmulan ni Jipang, kahit pa mapatay niya talaga si Terence, walang maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa kanya ang Sword Spring Sect. Sa pinakamarami, parusahan lang nila siya dahil sa pagpapanggap. Ang mga nakapalibot na disipulo ng Outer Sect ay sadyang naghiwa-hiwalay. Ayaw nilang makialam at maging pasaway. Ngayon lang, aktibo silang nanliligaw, at ngayon ay mas lalo silang masigasig na umalis. Tanging si Almira at ilan pang iba lamang ang agad na lumapit kay Terence, na nagpahayag ng kanilang kahandaang magtulungan. Sa puntong ito, mayroong malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng isang pinagkakatiwalaang nasasakupan at isang grupo ng mga tao. Nagatubili sandali si Ying-Ying, ngunit nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at tumayo sa tabi ni Terence. Pareho sila ng interes ni Terence, kung aalisin niya si Terence, siguradong patay na patay ito, kahit ano pa ang maging resulta. Ang tanging paraan ay ang manatili sa tabi ni Terence at umasa para sa tagumpay. Pero bago iyon, gusto pa rin niyang hikayatin si Terence, Senior Brother Sima, si Senior Brother Feng ito. Hindi mo kailangang maging matigas ang ulo. Ang dating Senior Brother na namamahala ay pinagbantaan din dati. Kalaunan, lumakas ang kapangyarihan sa ilalim niya, at nagawa niyang baligtarin ang sitwasyon. Hindi na siya kasing sunod Sun Yaren gaya noong una, binibigyan lang niya ito ng kaunting mukha. Pinagmasdan ni Yiming ang ekspresyon ni Jipang at Terence habang nagsasalita ito. Natatakot siyang mag-away ang dalawa. Yiming, kung natatakot ka, pwede kang tumabi. Hindi kita masisisi. Mahinang sabi ni Terence, hindi lumingon para tingnan si Yiming. Kung talagang aalis si Ying-Ying, hindi siya masisisi ni Terence, pero hindi na niya ito ituturing na parang isa sa mga anak niya. Hindi. Hindi ako natatakot. Senior Brother Sima, mananatili ako sa tabi mo kahit anong gawin mo. Gusto ko lang sanang ipaalala sa'yo. Hinanda ni Yiming ang sarili at pinalaki ang kanyang dibdib, sinisikap na tumitig kay Jipang na nasa tapat niya. Mabuti naman at hindi ka natatakot. Hindi kita nagkamali ng husga. Napangiti si Terence, mabuti naman at desenteng tao si Ying-Ying. Jipang, huwag kang magsalita ng walang kwentang bagay. Kung gusto mong lumaban, bilasan mo. Sino ka ba sa akala mo? Sa totoo lang, isa ka lang maliit na basura. Ano pa ba ang meron ka bukod sa katawa-tawang pinagmulan mo? Ako ang naging panganay na senior steward dahil natalo ko ang dating panganay na senior steward gamit ang sarili kong lakas at tinanggap ang hamon ni Jessa. Marami na akong pinagdaanan. Nakuha mo ba ang posisyon mo gamit ang sarili mong mga kamay? Ang pagtawag sa'yo na basura ay isang labis na pagpapahayag. Kung hindi ako maganda ang mood ngayon at ayaw kong makakita ng dugo, malamang ay itatapon ko na ang dugo mo sa lahat ng dako ngayon, naniniwala ka ba? Ha. Nakakita na ng kay-abangan ang batang Panginoon na ito dati, pero ngayon ko lang talaga nakita ang pagiging mayabang mo. Natawa si Jipang sa galit, at ang kanyang mukha ay naging mabangis. Hindi ako naniniwala rito. Gusto kong makita kung kaninong dugo ang mabububo ngayon. Kahit na napakatigas ng kanyang mga salita, sa katunayan, medyo kinakabahan ang puso ni Jipang. Simula nang pumasok siya sa sekta ng Sword Spring, alam na ng lahat dito ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng pamilya ng general ng Hongshan Commandery. Sa buong Hongshan Commandery, ang pagkakakilanlang ito ay talagang isang napakaranggal na pag-iral. Sino ang mga ngahas na hindi humarap sa kanya? Sa loob ng maraming taon, walang sino man ang nangahas na magsalita ng kahit isang masasakit na salita kay Jipang. Kaya naman, hindi pa napapagalitan ng ganito si Jipang noon. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na napagalitan siya ng harapan.
Halo-halo ang nararamdaman niya, pero kahit anong mangyari, kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Sima, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ko kailangan ng nakatatandang kapatid na si Feng para harapin ka. Ako lang ang sapat para patayin ka. Naunawaan agad ng nasasakupan ni Jipang, ang nakatatandang kapatid na si Ding, ang nararamdaman ng kanyang amo kaya dali-daling lumabas upang hilahin ang apoy. May sama siya ng loob kay Terence, kaya makatuwiran lang na bigla na lang siyang sumama ngayon. Pagkasabi pa lang ni Kuya Ding nito, bigla niyang naramdaman na parang may mali. Pinakain siya ni Terence ng basura sa lupa na parang aso noong nakaraan, at ngayong mas malakas na siya, ano ang karapatan niyang sabihin na kaya niyang harapin si Terence. Nang maisip ito, biglang nanginig ang nakatatandang kapatid na si Ding. Kahit gusto niyang ipakita ang kanyang katapatan, hindi niya dapat subukang maghangad ng kamatayan ng ganito. Iyan. Sa academy, hindi ko pwedeng ibaba ang sarili ko sa level mo. Swerte mo. Dapat alam mo ang background ni Senior Brother Feng, di ba? Hindi na niya pinanggahasan pangguluhin si Terence at mabilis na iniba ang usapan. Siya ay direktang inapo ng pamilyang Feng, isa sa mga pamilya ng mga general ng Hongshan Commandery. Sima, huwag mong isipin na kahanga-hanga ka dahil lang ikaw ang panganay na nakatatandang kapatid na namamahala. Kung gusto mong mabuhay sa Hongshan Commandery, nangangahas ka bang masaktan ang nakatatandang kapatid na si Feng? Sawang-sawa ka na bang mabuhay? Hehe. Ang pamilyang Feng. Ang kahanga-hanga. Parang ang buong Hongshan Commandery ay pagmamayari ng pamilyang Feng, di ba? Kaya mong takpan ang kalangitan gamit ang isang kamay, di ba? Tila walang pakialam si Terence habang malamig na tumatawa, hindi kay Jipang ang magdesisyon kung makakaligtas ako sa Hongshan Commandery o hindi. Hindi sa iyo, ang alipin ni Jipang, ang humusga. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jipang. Paano siya nang ahas na magsalita ng ganito kataas matapos marinig ang tungkol sa pinagmulan ng pamilyang Feng? Malamang hindi simple ang pinagmulan ng batang ito. Sa pinakamababa, hindi sila mas mababa sa pamilyang Feng. Sima. Mga tao mula sa angkan ng Sima. Noong una, hindi inakala ni Jipang na si Terence ay mula sa pamilyang Sima. Tutal, hindi lang naman ang pamilyang Sima ang pamilyang may apelyidong Sima sa sub-isla. Bukod pa rito, batay sa kanyang pagkakaintindi sa angkan ng mga Sima ng Hongshan Commandery, tila walang sinumang inapo na nagngangalang Sima. Gayunpaman, hindi makasiguro si Jipang. Sino ang nakakaalam kung ang angkan ng Sima ay mayroong mga nakatagong henyo? Bukod pa rito, imposibleng makilala niya ang lahat ng tao sa angkan ng Sima. Kaya naman, ang Sima na nasa harap niya ay maaaring talagang galing sa angkan ng Sima. Kung totoo ito, madaling maunawaan ang kumpiyansa ni Sima. Sa Hongshan Commandery, maaaring natatakot ang angkan ng Sima sa angkan ng Feng, ngunit hindi sila kailanman matatakot sa angkan ng Feng. Hihihi, magaling, ang lakas ng loob mo. Hindi sigurado si Jipang, ngunit ngumiti pa rin siya ng malamig. Wala akong pakialam kung sino ka o kung mataas ang tingin sa iyo ni Elder Chin. Kung gusto kong makaalis ka sa Sword Spring Sect, tiyak na magagawa ko iyon. Naniniwala ka ba sa akin? Hindi talaga ako makapaniwala, bilasan mo at habulin mo ako. Umangat ang mga labi ni Terence habang nanunukso, tapos ka na ba sa mga banta mo? Dapat ba siyang maging agresibo agad? Kung ayaw mong lumaban, pwede ka nang umalis. Galit na galit si Pong, pero habang nag-aakto si Terence na parang wala siyang pakialam, lalo siyang hindi nangangahas na kumilos ng padalos-dalos. Bagamat tila isang taong palabiro si Jipang, hindi siya isang hanggal. Kung may kinalaman man ito sa angkan ng Sima, kailangan niyang maging maingat. Hahayaan kitang magsaya ngayon. Lahat ng mga kriminal na mamamatay tao ay kailangang kumain ng buo bago sila mamatay, tama ba? Maghintay ka lang at tingnan mo. Maghintay tayo at tingnan natin. Bahagya lamang napigilan ni Jipang ang galit sa kanyang puso. Casual siyang nagsalita ng ilang salita at tumalikod upang umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Pumunta sila para tanungin siya ng agresibo, ngunit sa huli, mahina ang naging katapusan nila. Sina Josh, Balang, Dumpy, at ang iba pa,
na lumabas mula sa isa pang bulwagan para manood ng palabas, ay palihim na nadismaya. 7,338. Sinasabi lang nila na guguluhin ni Jipang si Sima, at talagang dumating nga siya. Pero, tapos na ba ang lahat pagkatapos lang ng kaunting pagtatalo? Ilang maliliit na bangkito, buto ng melon, mani, at mineral na tubig ang inihanda. Ano na ang nangyari sa malaking palabas? Tapos na ba? Hindi pinansin ni Jipang sina Josh, Balang, at ang iba pa. Diretso siyang lumabas ng cafeteria, na ikinadismaya ng ilan sa kanila na palihim na inaabangan ito. Ang nagawa na lamang nila ay bumalik sa kani-kanilang bulwagan at ipagpatuloy ang pag-uusap. Baliw talaga si Sima. Nangahas pa siyang insultuhan si Jipang ng ganito. Umiling si Tyrant Wolf Josh at bumaantong hininga. Hindi na niya naramdaman na ang pagkatalo kay Terence ay isang kawalan ng katarungan. Kahit si Jipang ay hindi na isang banta sa kanya, kaya mauunawaan na natalo siya. Baliw siya. Akala ba talaga niya na dahil lang sa isa siyang henyo, nang ahas siyang punahin ng kahit sino? Dapat malaman ng isa na ang sariling lakas ni Jipang ang pinakapambihirang pag-iral sa mga outer disciples. Kahit pa pumasok siya sa inner sect, isa pa rin siya sa mga nangungunang master. Anong karapatan ni Sima na lumaban sa iba? Kumunat ang noo ni Pat Doggy at ngumisi. Napaka-arrogant talaga ng batang ito. Iniisip ba niya na hindi siya matatalo? Gayunpaman, hindi ba niya alam na ang lakas ni Jipang ay hindi ang sarili niyang lakas, kundi ang kapangyarihang nasa likod niya. Ang pamilya Feng ng Hongshan Commandery. Natatakot ako na hindi nila siya kakailanganin kahit isang daliri lang para patayin, di ba? Hindi na kailangan, kaya siyang patayin ng pamilya Feng sa isang hininga lang. Tumawa ng malakas ang matinding tyrant na si Wolf, iniisip na hinihingi ito ni Terence. Ito ba ang tinatawag na bagong silang na guya na hindi natatakot sa tigre? Noong una kong nakilala si Jipang, wala akong ibang nagawa kundi yumoko. Akala niya ay kaya niyang labanan si Jipang ng harapan dahil lang sa siya ang naging senior brother steward. Napaka-inosente niya. Hanggang ngayon, ang matinding tyrant na si Wolf ay walang pakialam sa nakahiyang insidente ng pagpapasakop niya kay Jipang noon. Nasa parehong sitwasyon din si Pat Doggy, at pantay ang kanilang husay. Kung gusto niya talaga siyang pagtawanan, ang kaldero lang ang dahilan kung bakit umitim ang tekor. Sino ang kinatatakutan nino? Bagamat hindi tayo nakapanood ng palabas ngayon, may mga pagkakataon pa rin sa susunod. Abangan na lang natin. Darating ang panahon na malas si Sima. Habang nagaganap ang diskusyon, medyo tahimik ang gilid ng bulwagan ni Terence. Ang mga taong gustong sumuyo kay Terence ay pawang nakaupo at naguguluhan, gusto na nilang umalis, ngunit wala silang lakas ng loob na gawin ito. Paulit-ulit nilang iniisip kung aling panig ang dapat nilang saktan. Sa kanya napagtanto na hindi kayang saktan ni na Terence at ng iba pa ang magkabilang panig. Bukod kina Terence, sina Almira, Peter, at Yuan Bao lamang ang mas kalmado. Tila hindi sila nababagabag sa mga kilos ni Jipang. Pinunasan ni Yiming ang malamig niyang pawis at naisip sa sarili, napakabukas palad ninyo. Hindi man lang ba siya kinabahan? Huli na para kabahan kapag naglunsad si Jipang ng isang ganap na pag-atake. Nakatatanda kong kapatid na si Sima, tungkol naman kay nakatatandang kapatid na si Feng. Mayroon ka bang paraan para harapin siya? Naglakas loob si Yiming at maingat na lumapit, hindi ba dapat pag-usapan natin kung paano malalampasan ito? Anong mga problema? Si Jipang lang naman yan, ano ang dapat ipag-alala? May kasabihan, umiling Terence habang nakangiti, hindi mo ba narinig? Mga sundalong kontra-armas at lupa na may tubig. Pagdating ng sasakyan sa bundok, may daan, may daan. Aba, tatawid ang bangka sa tulay pagdating doon. Aba, hindi mo kailangang mag-alala tungkol kay Jipang. Ako na ang bahala. Wala man lang pakialam si Terence sa pamilya ng general sa Hongshan Commandery. Kung talagang gusto ni Jipang na maghanap ng gulo, sarili niya lang ang hahanapin niyang gulo. Sige, busog na ako. Pwede na kayong magpatuloy sa pag-uusap. Kailangan ko pa ring hanapin si Elder Chin.
Nagpunas ng alikabok si Terence at tumayo, bahagyang tumango sa apat bago tumalikod para umalis ng bulwagan. Hindi na niya pinansin ang iba pang mga Meniokis. Bakit hindi mo subukang hikayatin ang panganay na nakatatandang kapatid na si Sima? Hindi dapat paglaruan si Jipang. Sa hinaharap, magiging napakahirap para sa atin na manatili sa sekta ng Janchen. Kahit na umalis tayo sa sekta, mapapahamak pa rin tayo sa Hongxiang Commandery. Aldrin, bakit ka ba kinakabahan? Inakbayan ni Yuan Bao si Yiming at hinaila ito palapit sa kanya. Bamulong siya, hindi mo ba alam? Walang pakialam ang nakatatandang kapatid na si Sima kay Jipang. Malaki ang tiwala niya sa pakikitungo kay Jipang. Narinig mo na ba ang kasabihang hindi nag-aalala ang emperador, kundi ang beteng? Inikat ni Yiming ang kanyang mga mata. Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa isang emperador na hindi nagmamadali, ni hindi rin niya naririnig ang tungkol sa isang beteng na nagmamadali, ngunit may isang kasabihan na parang pamilyar. Narinig niya lang na sinabi ni Terence na, malapit mo nang gamitin yan, di ba? Pero sa paalala ni Yuan Bao, may ilang punto rin si Yiming, matabang Jin, sinasabi mo ba na ang panganay na nakatatandang kapatid na si Sima ay mayroon ding pagkakakilanlan at pinagmulan? Isang ideya ang pumasok sa isip ni Yiming. Hindi siya makapaniwala. Maaari kayang ang panganay na nakatatandang kapatid na si Sima ay. Sige, basta alam mo ang ginagawa mo, huwag mong sabihin ng malakas. Pinutol ni Yuan Bao si Yiming at misteryosong ngumiti, kung pag-uusapan ang background, mas mataas lang si senior brother Sima kaysa kay Jipang. Kahit hindi siya sapat na magaling, kahit papaano ay kapantay niya ang kanyang kakayahan. Kung tungkol naman sa lakas ng labanan, mas optimistiko ako kay senior brother Sima. Kung maglalaban sila, kahit ano pa ang posibilidad, itataya ko ang lahat ng aking kapalaran sa pagkapanalo ni senior brother Sima. Naniniwala rin ako na mananalo ang panganay na nakatatandang kapatid na si Sima, kaya siya rin ang postahan ko. Tumango si Yiming nang may pananabik, sinusubukang pigilan ang kanyang pananabik. Sa palagay ko ay kikita tayo ng malaki. Umikot ang mga mata ni Almira. Nanaginip ba ang dalawang matabang ito? Hindi ba nila naisip na kailangan nila ng taya bago sila tumaya kay Terence? At bago iyon, kinailangan niya munang hayaan silang dalawa na mag-ayos ng labanan. Sa ngayon, hindi pa nga nabubuo ang 8 salita, ano kaya ang iniisip nila? Gayunpaman, kung darating talaga ang araw na iyon, nadama ni Almira na dapat din siyang bumili kasama ang dalawang maliliit na matataba bilang paraan ng pagsuporta sa kanyang batang Maharlika. Hindi alam ni Terence na iniisip pala siya ng mga lalaking ito na gamitin para kumita ng pera. Masaya ang loob niya pagkatapos kumain kaya nilisan niya ang mahabang bundok ng Bigot, at mabilis na nakarating sa bundok ng Paglilinang. Hindi bumalik si Elder Chin sa kanyang tirahan sa tuktok, ngunit hinintay niya si Terence sa silid pahingahan sa pasukan ng silid pagsasanay. Elder Chin, dumalaw ang disipulong si Sima. Magalang na bati ni Terence mula sa labas ng pinto. Ito ang pinakasimpleng paggalang. Si Elder Chin ay isang senior na karapat-dapat igalang, at ang kanilang relasyon ay hindi sapat na malapit para sila ay mag-relax lamang. Si Terence ay napaka-maingat dito. Tuloy. Akala ng matandang amo na ito ay magtatagal ka pa sa paglalaro, pero hindi ko inaasahan na darating ka ng ganito kaga. Tinawag ni Elder Chin si Terence nang may masayang ngiti sa kanyang mukha, mukhang hindi ka naman nakainom ng marami. Hindi ba't selebrasyon yun? Nakakabagot kung hindi ako iinom. Hindi naman talaga ito isang selebrasyon. Isa lamang itong pagtitipon kasama ang ilang kapwa-disipulo. Dahil kailangan pa nating hanapin si Elder Chin, hindi tayo nakipag-inuman sa kanila. Ngumiti si Terence pagkatapos umupo, pag-usapan natin ang tungkol sa martial skill book. Unang anyo pa lang ang naayos ko sa ngayon. Hindi ko pa maintindihan ang iba pang mga galaw. 7,339. Hindi mo kailangang sabihin sa matandang ito ang tungkol sa kasanayang pang-martial na iyan. Ang ibinigay ko sa iyo ay labi lamang ng kasanayang pang-martial. Kung mauunawaan mo man ng maayos ang ilang bagay o hindi, nasa iyo na ang lahat. Habang tumitingin si Chin kay Terence, lalo siyang nasisiyahan dito. Siya ang unang nakatatandang kapatid, ngunit kalmado pa rin siya.
Hindi man lang siya uminom para magdiwang at pumunta rito para iulat ang kanyang pag-unlad. Pero, interesado talaga ako kung paano mo nagawang i-activate ang unang form. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo ito nagawa? Sa katunayan, alam na alam ni Elder Chi na para matagumpay na maisaaktibo ang unang galaw, kailangan niyang magkaroon ng katawan na may elementong kahoy bilang panimulang elemento. Pagkatapos lamang aminin ni Terence na mayroon siyang elementong kahoy ay saka lamang napag-usapan ni Elder Chi ang tungkol sa pagtanggap sa kanya bilang isang disipulo. Nagkataon lang. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi na kailangang itago ang elementong kahoy kay nakatatandang Chin. Dahil nalantad na ang kanyang ice attribute physique, hindi na ito mahalaga. Dahil hindi ko ito ma-activate gamit ang fire attribute, sinubukan kong gamitin ang wood attribute chi bilang gabay para pasabugan ang fire chi. Aksidente nga akong nagtagumpay. Gaya ng inaasahan, mayroon siyang konstitusyon na may katangiang kahoy. Napakalapad ng ni Elder Chin kaya hindi niya makita ang kanyang mga mata. Labis siyang natuwa na handa si Terence na umamin. Elder Chin, ang disipulong ito ay dati nang nakabasa ng maraming cultivation techniques sa Library Pavilion. Noong una, tinitingnan ko lang ang mga ito. Hindi ko inaasahan na makakapag-cultivate ako ng wood attribute cultivation technique. Isa rin itong malaking kapalaran. Paliwanag ni Terence, sa totoo lang, ang martial skill na ina-activate ko ngayon ay dapat na iba sa orihinal. Ang mga clue sa hindi kumpletong bersyon, pagkatapos ayusin, ay mayroon ng ilang kakaibang pagbabago, kaya hindi ako sigurado kung ito pa rin ang orihinal na martial skill. Tumango si Elder Chin. Matagal na niyang pinag-aralan ang manual ng martial arts, at naintindihan niya ang ibig sabihin ni Terence. Mariin niya itong hinuha at inayos ayon sa hindi kumpletong bersyon ng orihinal, at ang resulta ay walang nagawang progreso si nakatatandang Chin. Gayunpaman, ang unang anyong ginamit ni Terence ay may mga bakas ng hindi kumpletong bersyon, ngunit ang mga bakas ay naiiba rin sa naitala sa hindi kumpletong bersyon. Ito ay resulta ng ilang pagsasaayos upang gawin itong mas angkop. Halimbawa, ang frame ng skillbook ay isang kubo na gawa sa mga tuwid na linya, ngunit pagkatapos ng pagbabago ni Terence, ang mga tuwid na linya ay naging mga arco. Mas bilog na ito pagkatapos makumplito, pero ang balangkas ay pareho pa rin, kaya mahirap sabihin kung pareho lang ang dalawa. Malaking pag-unlad na para sa iyo ang matagumpay na pag-activate nito. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa iba pang mga detalye. Kung tungkol naman sa kung ang kasalukuyan mong martial technique ay mas malakas o mas mahina kaysa sa orihinal, walang paraan para ikumpara, kaya natural na walang magiging resulta. Kung patuloy mo itong huhulaan sa direksyong ito, mararamdaman ng matandang ito na ang lakas ng galaw na iyon ay lubos na pambihira. Kahit na hindi ito ang orihinal, tiyak na magiging isang nakamamanghang martial skill na ipapasa sa paglipas ng mga panahon. Ngumiti si Elder Chin at ikinumpas ang kanyang kamay, tinapos ang usapin tungkol sa martial arts. Iniba niya ang usapan at sinabing, huwag muna natin itong pag-usapan. May sasabihin sa iyo ang matandang gerong ito ngayon. Dapat mong malaman na tungkol ito sa mga personal na disipulo. Tumango si Terence. Pumunta siya rito upang iulat ang mga resulta ng kanyang pananaliksik sa kasanayang martial at upang talakayin ang bagay ng pagiging isang disipulo. Maaaring narinig mo na ang aking karanasan. Dati akong punong alchemist ng Sword Spring Sect. Ang aking katayuan ay hindi pangkaraniwan. Kahit ang Sect Master ay kailangang maging magalang sa akin. Pantay-pantay ang aming katayuan. Isang anyo ng paggunita ang lumitaw sa mukha ni nakatatandang Chin habang siya ay bumantong hininga, sa kasamaang palad, ang matandang ito ay nasugatan kalaunan, at ang aking lakas ay lubhang nabawasan. Ang aking mga kasanayan sa alchemy ay lubos ding naapektuhan. Bagamat iginagalang pa rin ng mga tao sa sekta ang matandang ito, wala na sa akin ang dating kaluwalhatian na taglay ko. Sa ganitong mga sitwasyon, baka medyo malungkot ka na maging personal kung disipulo. Tumingin si Elder Chin kay Terence na may komplikadong ekspresyon, ngunit kalaunan ay napalitan ito ng bahagyang pagmamalaki. Gayunpaman, magagarantiya ko na kapag naging personal kung disipulo ka na, ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na hihigitin ang aking tugatog.
Kahit ang Sword Spring Sect ay maaaring hindi kayang tanggapin. Mataas na evaluation iyon, pero walang naramdamang espesyal si Terence tungkol dito. Kung tutuusin, ang kanyang paningin ay hindi lamang limitado sa isang Sword Spring Sect. Sima, ang talento mo sa elemento ng apoy ay walang kapantay. Masasabing ikaw ang pinakanatatanging henyo sa kasaysayan ng sekta ng Sword Spring, wala nang iba. Ang matandang Panginoong ito ay palaging nagsisisi na iisa lang ang iyong katangian, kaya hindi ka maaaring maging isang alchemist. Hindi ko inaasahan na gising ka na ngayon ng isang katawang may katangiang kahoy. Isa ka na lamang natural na alchemist. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Elder Chin ang pagtawa. Malamang ay gising siyang tumatawa ngayon. Kung pag-uusapan ang pangangatawan ng wood attribute, hindi mo hinihingi sa matandang amo na ito ang anumang natatanging talento, basta't mayroon ka nito, sapat na. Gayunpaman, batay sa martial arts technique na ginamit mo sa hindi kumpletong libro, natatakot ako na ang iyong wood attribute ay hindi masyadong mahina. Kaya kapag naging alchemist ka na, tiyak na ikaw ang magiging pinakatalentadong alchemist. Elder Chin, nambobola mo ako. Hindi ako kasing galing ng sinasabi mo. Mapagkumbabang sumagot si Terence bago nagpatuloy, natatakot lang ako na hindi angkop para sa akin na gawin ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elder Chin. Si Terence ang pinakamahusay na disipulo na inaabangan niya, at naisip niya na madali lang itong tanggapin bilang disipulo. Pero sa tingin mo, ayaw ni Terence na maging disipulo niya. Sima, ayaw mo bang maging isang alchemist? Nakikita ng matandang amo na interesado ka rin sa alchemy, di ba? Hindi walang dahilan ang mga sinabi ni Elder Chin, nakita niya si Terence na nagbubuklat ng ilang libro tungkol sa alchemy sa library, at ang isang taong walang interes sa alchemy ay hindi hahawakan ang mga librong iyon. Elder Chin, interesado nga ako sa alchemy, at hindi naman sa ayaw kong maging isang alchemist, pero mahirap ang sitwasyon ni Terence, hindi naman sa minamaliit niya si nakatatandang Chin, pero pagdating sa paggawa ng mga elixir, si Lijo ang amo niya, sino pa kaya ang pipiliin niya? Pero ano? Kung mayroon kang anumang problema, sabihin mo lang sa akin at tiyak na tutulungan ka ng matandang Panginoon na ito. Medyo nabalisa si Elder Chin, ang isang disipulong tulad ni Terence ay isang bihirang tuklas, at pagsisisihan niya ito habang buhay kung hindi niya ito makikita. Dati, laging ibang tao ang umiiyak at nagmamakaawa na maging disipulo ni Elder Chin, pero ngayon, si Elder Chin na mismo ang nagsisikap na kunin si Terence bilang disipulo niya. Sa tingin mo ba makakaapekto ang pagiging alchemist sa iyong cultivation? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ang paraan ng cultivation ng fire attribute na iyong nililinang ngayon ay isang espesyal na paraan ng cultivation para sa mga alchemist, kaya dapat ay maramdaman mo ang pagkakaiba, tama ba? Bukod pa rito, ang peel refining ay isa ring uri ng cultivation, at ang epekto ng tempering sa iyong katawan ay pambihira rin. Naghahanap na si Elder Chin ng paliwanag para kay Terence, ang pagpapatigas ng katawan ay halos kapareho ng pagpino ng mga table tasks. Maaari mong pinoy ng iyong sarili na parang isang tableta. Ito ay isang pamamaraan na natatangi sa mga alchemist, at hindi ito matututunan ng iba kahit na gusto nila. Kaya huwag isipin na ang mga alchemist ay tiyak na mas mahina kaysa sa mga cultivator na nasa parehong antas. Sa kabaligtaran, kaming mga alchemist ang tiyak na mas malakas sa mga cultivator na nasa parehong antas. 7,340. Kumurap si Terence, nagulat sa loika. Pero kung iisipin, may katuturan naman pala. Ang sistema ng cultivation ng sub-island ay naiiba sa sistema ng cultivation sa labas ng mundo. Sa kaso ng kawalan ng tunay na chi, ang pagpapatibay ng katawan ang tanging paraan upang mapabuti ang bisa ng labanan. Kung ang isang alchemist ay magkukultibar ng kanyang katawan bilang isang medicinal pill, maaaring mayroon siyang posibilidad na malampasan ang parehong antas ng mga martial artist. Maaari niyang subukan ang paraang ito sa hinaharap. Malaki ang makukuha niya. May biglang pumasok na ideya sa isip ni Terence, pero isinantabi niya ito at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Elder Chin, hindi iyon ang dahilan. Ito ay dahil ang disipulong ito ay mayroon ng pill refining master.
Si Elder Chin ay isang matapat na elder, at inalagaan niya ng husto si Terence. Ayaw ni Terence na magsinungaling sa kanya, kaya nagpasya siyang sabihin dito ang totoo. Paano nangyari yan? Sabi mo may Pillmaster ka na. Medyo natigilan si Elder Chin. Marami na siyang naisip na dahilan kung bakit siya tatanggihan ni Terence, pero hindi niya inakalang ito ang magiging sagot. Ang bilang ng mga alchemist sa sub-isla ay napakakaunti. Sa buong Hongxiang Commandery, halos hindi makahanap si Elder Chin ng kahit sinong disenteng alchemist. Bakit nga ba labis pa ring iginagalang ng mga tao ng Sword Spring Sect si Elder Chin kahit na ito ay lumpo? Hindi ba't lahat ng ito ay para sa kapakanan ng kanyang manang alchemist? Elder Chin, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako maaaring magsinungaling sa iyo tungkol dito. Walang magawang sinabi ni Terence, ang isang guro ay hindi isang guro, iisa lang ang maaaring maging guro. Kung handa si Elder Chin na maging guro ng disipulong ito at bigyan ako ng gabay kapag libre ka, lubos na magpapasalamat ang disipulong ito. Ngunit kung gusto mo akong kilalanin bilang iyong guro, hindi nakapagsalita si Elder Chin. Tama si Terence, maaaring magkaroon ng maraming guro ang isang tao, ngunit hindi ganoon ang kaso para sa isang maestro. Iisa lang ang maestro na maaaring makuha ng bawat cultivator para sa parehong tagumpay. Kung talagang may amo na si Terence, hindi nila mapipilit si Terence na sumali sa ibang sekta kahit na mababa ang kakayahan ng kabilang partido. Pagta-trader iyon sa kanyang amo. Maliban na lang kung pinayagan siya ng amo ni Terence. Pero sino ang magbibigay ng isang henyong tulad niya sa ibang tao sa ilalim ng normal na sitwasyon? Sima. Sigurado ka bang master sa alchemy ang tinutukoy mo? Alam mo naman na hindi naman talaga mahalaga ang pagkakaroon ng master. Hindi naman sumasalungat sa alchemy ang pagkakaroon ng master sa martial arts. Narinig ni Elder Chin si Terence na nagsabing siya ang kanyang amo, ngunit ayaw pa rin niya itong tanggapin. Muli siyang nagtanong, kung isa itong martial arts master, wala namang problema para kilalanin mo ang matandang ito bilang iyong amo at matuto ng alchemy. Elder Chin. Ang disipulong ito ay nagsasalita tungkol sa maestro ng pagpino ng mga gamot. Kaya, hindi na talaga ako maaaring maging disipulo mo, Elder Chin. Pagkumpirma ni Terence ng may mapait na ngiti. Natuto ka na ba talaga ng alchemy dati? Medyo nagulat si Elder Chin, at sa kanya napagtanto na ang elementong kahoy ni Terence ay malamang matagal nang umiiral, at hindi niya ito basta-basta natuklasan. Bakit pa siya mag-aaral ng alchemy? Gayunpaman, hindi na mahalaga ang lahat ng ito. Sa harap ng isang mahuhusay at magandang jade, hindi sumuko si Elder Chin kahit ano pa man ang mangyari. Kahit isang tapat na lalaki ay naging matigas ang ulo. Kung gayon, tatanungin kita, kaya mo bang magpakawala ng apoy na chi para makabuo ng Pillfire ngayon? Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Terence na ang pagpapakawala ng apoy ay maaaring bumuo ng isang refinement fire. Dati, natutunan niya kung paano gamitin ang tunay na chi upang bumuo ng isang Pillfire. Pagkatapos, natutunan niya kung paano gamitin ang consciousness Pillfire sa sinaunang Jiangho. Hindi niya inaasahan na ang sub-island ay mayroon palang Pillfire na gumagamit ng katawan bilang pundasyon. Tunay ngang napakalawak ng mundo, puno ng mga kababalaghan. Hindi ako pwedeng gumawa ng Pillfire sa ngayon. Tapat na sumagot si Terence, gayunpaman, nararamdaman ng disipulong ito na darating ang panahon na magagawa ko ito, at hindi na magtatagal. Hindi yun kasinungalingan, ginagamit niya ang katawan bilang pundasyon, hindi pa nagagamit ni Terence ang paraan ng pagpapakawala ng apoy para makabuo ng isang refinement fire. Gayunpaman, pagdating sa apoy ng alchemy, maaari niyang gamitin ang monastic robe anumang oras. Siyempre, hindi ito ang tunay na apoy ng chi alchemy. Walang tunay na chi sa sub-island. Bagamat may kaunting pagsugpo sa espiritual na kamalayan, hindi naman malaking problema ang paggamit ng apoy ng espiritual na kamalayan. Dahil sa talento mo, hindi mo man lang kayang ilabas ang iyong fire chi para makabuo ng Pillfire. Sinasayang mo lang ang regalo ng Diyos. Nanginig ang balbas ni Elder Chin, at tila labis siyang nagalit. Mukhang napakababa ng antas ng alchemy ng iyong Panginoon.
Sabihin mo sa matandang Panginoon na ito kung sino siya, personal siyang hahanapin ng matandang Panginoon na ito at papayag siyang lumipat ka sa sekta ng matandang Panginoon na ito. Mula sa pananaw ni nakatatandang Qin, walang sino man sa Hongxiang Commandery ang mas magaling sa kanya sa alchemy, at si Terence ay hindi man lang makagawa ng apoy ng alchemy. Anong uri ng mga kasanayan sa alchemy ang itinuro sa kanya ng kanyang tinatawag na master? Kung sapat na ang kakayahan ng Panginoon ni Terence, wala nang magagawa si Elder Qin kundi ang sumuko kay Terence. Tutal, hindi niya magagawa ang isang bagay tulad ng pag-agaw sa disipulo ng iba. Pero ang isang pangkaraniwang guro na halatang sisire kay Terence, isang mahalagang hiyas, ay isang bagay na kailangang makuha ni nakatatandang Qin kahit ano paman. Napakamot ng ulo si Terence, maganda sana kung mahahanap ng matandang lalaki ang kanyang Panginoon, pero hindi niya ito mahanap mismo. Wala siyang planong itago ito, dahil wala namang makakakilala kay Zhang Liju sa sub-isla, kaya ang pagsasabi sa kanya ng tunay niyang pangalan ay parang pagsasabi lang ng kahit ano nang walang dahilan. Hindi dapat banggitin ang pangalan ng Panginoon, pero dahil nagtanong si Elder Qin, hindi ko na ito maitago. Ang aking Panginoon ay si Zhang Liju, marahil ay hindi pa siya naririnig ni Elder Qin. Imposible. Wala siyang mga disipulo. Sima, para tanggihan ang matandang ito, kailangan mo pang gumawa ng ganoong kasinungalingan. Biglang nagalit si Elder Qin. Mas nakakatakot ang isang tapat na lalaki kapag galit. Kung ayaw mong sumali sa sekta ng matandang Panginoong ito, hindi ka mapipilit ng matandang Panginoong ito, kaya sabihin mo na lang. Bakit mo kailangang gumamit ng ganoong kasinungalingan para ipahiya ang matandang Panginoong ito? Palaging tinatrato ni Elder Qin si Terence ng may pagmamahal at pag-aalaga, taos-puso siyang tinatrato bilang isang karapat-dapat na nakababata. May isip lamang ng isa kung gaano kasama ang kanyang kalooban matapos siyang malinlang. Hindi. Elder Qin, anong problema? Hindi ako nagsinungaling. May problema ba doon? Hindi alam ni Terence ang sasabihin, may mali ba siyang nasabi? Tama. Katotohanan ng lahat ng iyon, kasinungalingan kaya ang definisyon ng sub-isla sa katotohanan. Wala ka pa ring kwenta, puro kalokohan. Hindi ko alam kung saan mo narinig ang pangalang iyan, pero hindi pa siya tumatanggap ng kahit sinong disipulo. Kilalang kilala ko iyan. Dumilim ang mukha ni Elder Qin habang malamig siyang tumatawa. Elder Qin, kilala mo ba ang aking Panginoon? Talagang nagulat si Terence sa pagkakataong ito, ang kanyang mababang uri na amo ay nakapunta na ba sa sub-island dati? Nakipag-ugnayan pa nga ba siya kay nakatatandang Qin? Gayunpaman, kung iisipin ang nangyari sa Blue Sky Valley, malinaw na ang paglitaw ni Zhang Liang ay hindi nagkataon lamang. Nagpapanggap pa rin. Tinitigan siya ni Elder Qin at pinagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, maaaring hindi alam ng mga ordinaryong mandirigma, ngunit sinumang karanasan sa pagpino ng mga table task sa sub-island ay makakakilala sa pangalang Zhang Liju. Bagamat hindi siya lumitaw ng matagal, ang liwanag mula sa kanyang katawan ay parang isang kometa na humahati sa madilim na kalangitan sa gabi ng sub-island, na nag-iwan ng isang alamat ng isang alchemist. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.